Marami po sa atin ang sumasakit ng loob pag pinupuna, nilalait at minamaliit ng iba. I don't think that nobody has ever enjoyed being criticized and being put down by others. Wala pa po akong narinig na masaya dahil merong nagbabash sa kanila. Isa po yung kahinaan natin that we get deeply affected. We become sad and depressed when somebody talks about us badly. Kaya nga po, napakagandang itanong ano ang magandang gawin pag may nanlalait sa iyo? How can we remove our bad feelings whenever people criticize us or put us down? Well, we can only go back to the gospel and learn from what Jesus did. Hindi naman malayo sa ating karanasan, pati ang ating Panginoon. Nilait, minaliit, pinut down din siya ng ibang tao. Nung umuwi ang ating Panginoon, nagtuturo siya sa sinagoga, napakagaling niyang mangaral sa mga tao, nakarinig siya. Ano ang sinabi ng mismong mga kamag-anak, mismong mga kababayan niya? Pinuna siya, sabi, saan ba niya galing lahat ng kanyang mga sinasabi? Diba? Anak lang siya ng isang karpentero. Pero tingnan niyo naman po ang ating Panginoon. Kahit na may narinig siyang masama dito sa mga mismong taong dapat magmahal at sumuporta sa Kanya, hindi siya tumigil sa Kanyang misyon, sinubukan pa rin niyang tumulong sa mga tao. Kaya nga, how can we become more like Jesus? The first thing is we should learn to ignore other people's opinion. Ang kasabihan nga, kung gusto mo daw mawala yung paglalait sa iyo, paninira sa iyo, kung ayaw mong makarinig ng masama tungkol sa iyo, ano kailangan mong gawin? You must say nothing, you must do nothing, you must be nothing. Yun yung sikreto. Ayaw mo bang sinisiraan ka, chinichismis ka? Ang magandang gawin, edi wala kang gawin. Habang merong kang ginagawa, merong mamumuna sa iyo. Regardless what you are doing, whether it is good or bad, as long as we are doing something, people will say something because people are always looking at other people. Tandaan niyo po ito. It is not our business to know what other people's opinion about us. We should mind our own business. Kung gusto mong maging payapa, kailangan matuto ka na huwag kang makialam, huwag kang makinig sa kung anong iniisip ng ibang tao tungkol sa iyo. Bigyan mo ng oras at panahon yung sarili mo lang. Focus on what you are doing. And I tell you, you will be peaceful. You will be happy. You will be joyful. Kasi hanggat na pinapakinggan mo yung sinasabi ng iba, pinapasok mo sa isip mo, pinapasok mo sa puso mo, hindi mo maiiwasan na magdamdam ka. Hindi mo maiiwasan na masaktan ka. Pero matuto tayo sa ating Panginoon. Learn to ignore other people's opinion about you. Pangalawa, we should continue doing what is good. We must repay good with evil. Kung meron silang binigay na masama sa iyo, huwag mong ibabalik yung kasamaan na tinanggap mo. Ibalik mo sa mabuting paraan. Dahil pag binalik mo yung masamang ginagawa nila sa isang masama ding pananalita, masama ding paraan, masamang gawa, mapapasama din ang iyong buhay. Tandaan natin na lahat ng ating ginagawa ay may bunga, may epekto. All of our actions have a consequence. At kung ano ang iyong ginawa, kung ano ang iyong tinanim, ika nga, yan ang iyong aanihin. Bayaan mo ang ibang tao kung may masama silang sinasabi sa iyo. Babalik yung masama na lumabas sa kanilang bibig. Hindi po ba? Pero kung nakatanggap ka ng masama, pero ang balik mo doon ay mabuti, mabuti din ang ipagkakaloob ng Diyos sa iyo. Try that.
in your life. Instead of becoming angry, instead of taking revenge, why not bless the person? Kamakailan lang po, nagbabasa ako sa mga comments na naman. Meron pong isa nagsulat, nag-comment. Napakasama ng kanyang sinabi. Pari ka, hindi ka marunong magbasa ng Biblia, sabi. Puro ka na lang kwento. Dapat ituro mo sa mga tao yung nakasulat sa Biblia. Dapat binabanggit mo yung mga sita, sa mga bersikulo, etc. etc. May konting inis. Pero naalala ko, kung ibabalik ko itong masama na kanyang panlalait, ano ang aking mararanasan? Ano ang aking mararamdaman? Mas maraming inis, mas maraming galit. Kaya nga po, alam nyo kung ano yung aking nireply dito sa tao. Sinulatan ko siya, sabi ko, God bless you. Pagpalain ka ng Diyos at ng iyong pamilya. At pagkatapos ko pong sinulat yon, naramdaman ko ang tuwa at kapayapaan. Pansinin niyo po, kung sisigawan mo ang naninigaw sa iyo, hindi ka makakaranas ng kapayapaan at ng tuwa. Always remember that when people curse you, bless them. Because when you bless people, God will add more blessing in your life. Amen? So continue doing what is good. Continue blessing people despite of their criticism, despite of their hateful speech towards you. Pangatlo at kahuli-hulihan, choose distance over disrespect. Ulitin ko po yon. Choose distance over disrespect. Kung nilalait ka na, umalis ka. Hindi po tayo ginawa ng Diyos para abusuhin, tapakan, saktan ng ibang tao. Bakit ka ginawa ng Diyos? Para mahalin ka. Bakit nananatili ka sa mga taong hindi ka gusto, hindi ka minamahal? Kung mananatili ka sa mga taong nakakasakit sa iyo, ano mangyayari? Wala ka ding magagawang mabuti. Tingnan niyo po ang ating Panginoon. Dahil hindi sila naniniwala sa Kanya, dahil itinakwil siya ng mismong mga pamilya at kamag-anak niya, mga kababayan niya. Nakagawa siya ng katiting na milagro. Hindi naman po yan ang utos at habilin ng Diyos nung ginawa niya tayo. Ano po ang sinabi ng Diyos nung ginawa niya tao? Be fruitful. Be fruitful. Maging mabunga kayo. Paano tayo magiging mabunga kung nakapaligid tayo sa mga taong naninira sa ating mga bunga? Choose distance rather than disrespect. Dahil kung hindi ka nirirespeto ng mga ibang tao, paano ka makakagawa ng mabuti sa buhay mo? Mahirap magmahal sa mga taong nag-aabuso sa iyo. Pero posible sa tulong ng Diyos. You can still love people at a distance. Tandaan niyo po yan. Hindi ibig sabihin ng iyong pag-alis ay yung pagkamuhi sa kanila. Hindi ibig sabihin pag lumayo ka sa ibang tao na masama ka na sa kanila. Ang paglayo mo sa ibang tao ay isang proteksyon. Pagliligtas, safekeeping of your well-being. Remember that. If you continue being with people who disrespect you, you will have little to no miracles. You can never produce good, miraculous fruits that you can show to God, that you can show to these people. Sayang ang kabutihan na may papakita mo kung ito lang ay tinatapak-tapakan at nilalait ng ibang tao. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Hindi natin maalis sa ating buhay ang mga taong maninira sa atin, manlalait sa atin, makakasakit sa atin. Pero pag dumating man sa punto ng ating buhay na tayo ay napapaligiran ng ganitong mga klaseng tao, tandaan natin, maging kamukha ng ating Panginoon. Matuto ka, nahayaan mo lang sila. Please ignore them. But secondly, continue doing what is good. Do not repay evil for evil. But thirdly, choose distance than disrespect. Pagdasal mo sila. Pagdasal mo ang mga taong nakakasakit sa iyo. Pagdasal mo ang mga taong ayaw sa iyo. At tandaan mo ito, darating ang araw,
itataas ka din ng Diyos. Iaangat ka din ng Diyos sa harapan ng mga taong nagbababa sa iyo. That is our hope that someday God will raise us up, lift us up in front of people who always put us down. But when that time comes, please continue to be humble, continue to be loving, and continue to be good to them.